Tapos gusto nitong si Senator Erwin Tulfo mag-move on na tayo. Kalimutan na natin yung issue ng mga maanomalyang flood control project. Pambihira naman. Lagi na lang ba, pagka meron tayong nararanasang dilubyo, ganito ang nararanasan ng ating mga kababayan. Senator Erwin, sige nga, eto, akay-akay pa niya o buhat-buhat pa niya yung kanyang anak. Kalimutan na natin. Mag-move on na tayo. Kaya nga ho ngayong mga panahon na to, nagkalat ho yung mga video na kung saan habang nakakaranas ng napakatinding paghihirap ang ating mga kababayan, ginagawa ho nilang background audio yung mga speech nitong ating presidente, di ba? Yung 5,500 flood control project, yung mahiya naman kayo statement, ha? Meron tayong ginagawa at may magagawa pa. Yan yung background audio ng mga nakuhanan na video. Ito kasi walang cinematic footage to. Walang cinematic to. Anong to? Ano ito CCTV footage. Kumbaga, raw ito. Diba? Kumbaga, wala nang oras para mag-video kasi flash flood. Biglang tumaas yung tubig dahil nga yung mga flood control falsifikado. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masino ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandiyan lang ho sa baba. Marami ho tayong video na panonoorin dito sa reaction video natin po. Kasi gusto ho natin bitbitin yung ating mga kasama dito sa PH Update kung ano ang nangyari sa nakalipas na weekend. Ngayon, bukas, mag-i-impeachment tayo sa Senado na para bang walang naranasang paghihirap ang ating mga kababayan. Magbibida-bida itong si Luis Tro at si Kapunan na objection. Tapos yung mga kababayan natin, hindi pa nila napatuyo yung kanilang mga sopa. Hindi pa sila nakapaglaban ng kanilang mga maruruming damit dahil hanggang sa ngayong mga panahon na to ay lubog pa rin sa kanilang mga pamamahay. Hindi ba unfair yun? Tapos 25 million ang gagastusin natin sa impeachment ni VP Sara. Hindi gumana yung diversionary tactics kay Pastor Kibuloy. Na kesyo meron na request ang Estados Unidos. Diversionary tactics ho yun. Pangtapal. Nakita ko napansin ko yun Napansin ko yun sa mga mainstream media. Biyernes pa lang, nag-umpisa yan, Billionaire News Channel. Tapos pinikap nila lahat. Talagang yung orchestrated, yung paglalabas nila ng post. Talagang yung kanilang, yung kanilang mga editor, yung kanilang mga, alam mo na talagang meron nagpalabas ng pera nagpalabas ng balita Mabilis. Ito, panoorin natin to. Okay? Anong caption? Erwin Tulfo at buong Senate Blue Ribbon Committee. Nasaan na ang flood control investigation? Kawit Cavite yan, ha? Magagalit ni mga taga-Kawit, mga senador at congressman, kakawitin na kayo ng mga yan. Hirap po yan, hirap yan. Yung mga congressman na merong mansyon, nasa Forbes Park, hindi nyo mararanasan yan. Diba? Yung mga merong malalaking bahay sa mga exclusive na subdivision, hindi nyo mararanasan yan. Kaya yung galit ng mga ordinaryong Pilipino sa susunod na eleksyon, mararamdaman mo yan. Ikaw, Erwin Tulfo, ang sabi mo, kalimutan na natin, mag-move on na tayo. Loko-loko. Lang nga kayo. Yan ang ito, Sama-sama tayo sa Lunes! Excited na rin ako! Happy! Happy ka, madam. Yes. Sorry na lang sa'yo. Kayo ang fall guy. Sila. Mga diskaya. Bakit? Sila lang ba ng rakot dyan? Nagbibigay sila noong bumibili sila ng kontrata, nagbibigay sila ng kung ano-ano, pero hindi sila yung nakikinabang. Kayo nasa papel, kaya kayo nayari, di ba? Ito pa, game. Libo-libong hektarya ng lupa ay nalagyan na ng patubig sa buong bansa. At libo-libong hektarya pa ang patutubigan. Nako.
Iba ho pala ibig sabihin ni Marcos Jr. nung patubig yung ano niya, yung ibig sabihin pala yung patubig, buong bansa talaga papatubigan niya pambira. Bangag eh. Ngayon, sa pagpihit ng panahon, Oh. ang hagupit ng La Nina at mga matinding pag-ulan naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan. Yung mga video na yan, hindi na mawawala sa social media yan. Lagi na lang pagka merong bagyo, merong kalamidad, merong dilubyo, kaninong boses ang naririnig ng ating mga kababayan na nagyayabang sa social media, sa SONA. Hindi boses ng mga Duterte, boses ni Marcos Jr. Ngayon, paano nyo sasabihin, nakalimutan namin itong issue na to? Sa ayaw sa gusto nyo, tapusin nyo yung impeachment, babalik tayo sa flood control issue. Mag-e-election sa 2028, anong pinakamatinding paksa dyan? Flood control. Hindi tayo titigil dyan hanggat hindi nakukulong si Erwin Tulfo tuloy. Si Martin Romualdez. Mahigit 5,000 at 500 flood control Yabang, project no? ang natapos na Yabang. at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Di ba? Iyabang niya. Ang dami ho niyan. Nagkalat sa social media. Pagka umulan ulit, hindi na magbabaha. Hindi na. Budol Marcos talaga eh. Ang pangako sa atin, 1 year. So, ang pangako sa akin, pagka Gusto ko makita si Vince Dizon eh. Ano, gumana ba yung malaking tubo na ibinaon nyo sa lupa? Ano, gumana ba yun? Di ba inayabangan tayo? Itong ano na to. Ano to? Hindi nababaha dito. Hindi tayo natutuwa dahil bumaha. Di ba? Nalulungkot tayo dahil budol Marcos talaga. umulan ulit, hindi na magbabaha. So, mga 9 months na trabaho, bago dadating ulit ang ulan, hopefully by that time, hindi na tayo makakakita ng baha. Budol Marcos eh. Oh. Next. Mula sa bansang 20 ang bigas, mahal ang gas, pamasahe mataas, batas hindi patas, presidente mandurugas, Pilipinas! Pagka ganyan na yung lalabas sa bibig ng ating mga kababayan, kung nagbabalak ka pa tumakbo sa 2020, yung manok mo sa 2028 si Leni Robredo, kung ako kay Leni Robredo, tatakbo ako na mabilis, palayo. Di ba? Kung ako kay Leni Robredo, tatakbo ako na mabilis, palayo. Palayo kay Marcos Jr. Ano yan eh? Kumbaga, yung ano niya, endorsement niya, ano yan, kiss of death. Hindi ka walang mabuting maidudulot sa iyo yung endorsement na yan ni Marcos Jr. Tuloy natin. Tayo, Senator Marcoleta. Walang sounds. Natin. Tagal ko na Okay. Game. ba ninyo kung bakit tayo nagkaganito, Madam President? Kasi po matagal ko nang sinasabi, 9 na buwan na po ang nakararaan, ngunit ayaw nating ituloy ang pag-iimbestiga sa flood control scandal. Yan. Isang pinakamalaking nakawan sa ating bansa. Parang ninakawan ng isang pamilya sa tanghaling tapat. At ang mga magnanakaw ay hindi nakamaskara. Nakakurbata lahat. Ano ninyo kung bakit tayo nagkaganito, Madam President? Nakukurba na lahat. Kasi po matagal Ito si Erwin Tulfo. Game. Pero dito sa flood control, sinabi na po ni Ombudsman na Boying, sila na po ang bahala. Dapat hindi na po nakikialam ang Blue Ribbon. Sintusin to eh. In aid of legislation. Ano ibig sabihin? Kayo nasa Senado. Ito na ang inyong paraan para mapigilan o makagawa ng kapakipakinabang na batas, masusugan o maamendahan yung mga kasalukuyang batas para hindi na maulit ito. Diba? Yun. Huwag na daw makialam, pambihira talaga. Ito. Lipat to tayo dito. Ito, mahaba-haba ito. Ito si Sergey. Shoutout po kareng manungkulan, kareng kapitan, mayor, gobernador, senator, presidente,
Nung ngayon kami po yung sopan kening albog, buran nyo na kami mo po mapa. Ang bihira to si ano. Ang dami sa iba't ibang dalang bahay, yung mga kababayan natin may complain na, no? Complain. Nabasa ko yung sa comment section, ang sabi daw ho niya ni Kuya, kung hindi daw kaya tulungan, burahin na lang daw sa mapa. Buran nyo kami po mapa ni Pilipinas. Ito naman, Cura Parroco. Ito, Santo Niño Parish, San Fernando, Pampanga. Teka. Hindi naman pwedeng hindi makita ng mga kababayan natin. Yan, Pader, di ba? Pader, hindi pwedeng hindi makita ng mga kababayan natin yan. Ipapakita ko sa kanila yan. Dapat makita nila yan. Teka lang ha, Pader. Dapat makita ng mga kababayan natin yan. Ito. Bigyan natin tanggalin lang natin to. Yawn. Ayos. Ito na. Game. Yan ang flooding in Santo Niño Parish in San Fernando. At least, di ba, para sa mga nagsisimba dyan at kay Father, at least may impeachment tayo. Palpakan. Di ba? Okay lang baha ang Santo Niño? Okay lang baha ang Santo Niño Parish in San Fernando, Pampanga? Ang importante dito, impeach si VP Sara. Di ba? Yan ang prinsipyo ng mga mga taga-simbahang Katolika. Di ba? Okay lang yan. Importante, ma-impeach si Sara. Di ba? Yun. Lipat na ko tayo kay Secretary Vince Dizon. Daming. Ang habang segue nun kasi Lunes ho ngayon, kailangan mapag-usapan itong mga bagay-bagay na to. Hindi ho natin pwedeng lampasan dahil nga napapanahon itong mga balita na to. Kailangan nung makita, mapanood ito ng ating mga kababayan. Rekta ho tayo kay Ante Claire. Ante Claire, game. Ngayong umaga, ay makakasama Ate natin Claire. sila DPWH Secretary Vince Dizon, DSWD Secretary Rex Gatchalian, MMDA Chairman Don Artes, Pag-asa Administrator Nathaniel Servando at OCD Assistant Secretary Lawrence Mina upang bigyan tayo ng pinakabagong ulat tungkol sa kalagayan ng ating mga kababayan at mga pangunahing kalsada sa kabila ng patuloy na pagbuhos ng ulan sa bansa. Good morning po. Okay, unahin na po natin si Secretary Vince Dizon. Magandang umaga po. Mabilis lang po ito. No? Kahit maghapon ka dyan, Sec Vince, walang problema sa amin yan kasi sa problemang kinakaharap natin ngayon, kailangan namin na marami-raming paliwanag. Huwag madilim. Nanamnamin namin ang bawat salitang lalabas sa bunganga mo, sir. Kanina po sa briefing ng NDRRMC, nag-utos po ang Pangulo natin na tuloy-tuloy lang po yung ating... Akala ko nakawin yung budget sa flood control. Akala ko yun ang inutos nila. Mali. Sorry, mali pala. ginagawang intervention sa mga area na tinamaan talaga nitong Akala ko mag-insert ng 100 million na program appropriation tapos walang pwedeng makialam. Sorry. Mali ako. Okay? Mali ako. Sorry. Kasi budget season na naman. September na naman. Diba? Bear season na naman. Budget na naman. Akala ko ang utos kay DPWH, magdepensa ng panibagong budget para kay Marcos Jr. Mali ako. At least aminado ako dito pagka mali ako. bagyo from Northern Luzon kasama na ang Cordillera hanggang sa Southern Luzon, lalo na sa Cavite. No? So tuloy-tuloy po tayo, yung mga tao natin on the ground, tuloy-tuloy sa ginagawa nating declogging ng mga waterways, pati na rin yung mga drainages natin. At the same time, sinisigurado lang natin na
yung mga pumping stations natin lalo na sa Metro Manila umaandar, at kung merong mga pumalya o magkaroon ng problema kagaya nung nangyari sa may tumana sa Marikina nung Sabado ng gabi, immediately nakadeploy po ang MMDA pati na rin ng DPWH ng mga mobile pumping stations para siguruhin na mahigop ang tubig na nasa mga kalye para palabas sa mga waterways natin. So, tuloy-tuloy po tayo ngayon, mag-iikot pa rin tayo kasama ng mga iba't ibang kawani ng DPWH para masigurado na tuloy-tuloy nang bumaba ang mga tubig baha sa maraming lugar from Sakit sa ulo ba? Sakit sa ulo ba? Wala kang choice. Ikukulong ka nila pagka hindi ka sumunod sa akin. Ikukulong ka nila. Alam mo yan. Alam mo kalalagyan mo. Ngayon, hindi ka na nila ikukulong. Wow. north to southern Luzon. Siguro mag-report lang ng konti on the Ay, wala na to, no? Sorry, pasensya na po. May presentation Okay, yata okay. si... No, very quick lang. So, nasabi nga, na-report kanina, alam nyo naman, simula nitong late last year hanggang ngayon, marami tayong mga sinimulan na mga intervention sa iba't ibang areas sa Metro Manila at sa iba pang mga lugar, kasama na yung Oplan Kontrabaha na ginaunch ng ating Pangulo. And dahan-dahan nakikita natin yung mga magagandang resulta nito, no? Pero sabi nga ng Pangulo kanina, hindi nagtatapos dito to, no? Tuloy-tuloy yung interventions natin at kailangan talaga may isaayos na yung taon at dekadang ng mga hindi maayos na pagsasagawa ng mga flood mitigation. Iyon. Pambihira, unahin natin, hindi dekada. Doon muna tayo sa nakalipas na 3 taon. Saan napunta yung trilyon? Kagad nyo kaming, hito tactics na naman eh. Pusit tactics eh. Linalabuan nyo eh. Yan ang problema. Kaya pagka bumabagyo, bumabaha, pagka bumabaha, ang background audio ni Marcos Jr. Yun ang ginagamit ng mga kababayan natin eh. Inaano nyo kasi, linuloko nyo eh. Huwag ganun, Sec Beans. Alam nyo dahilan kung bakit tayo binabaha ngayong mga panahon na to. Diba? Hindi ko sinasabi hindi tayo binabaha dati. Pero ang problema ngayon, malala ang baha. Yun ang problema. Interventions, no? So, 5 bagay lang ang paulit-ulit natin ginagawa sa lahat ng lugar. Number 1, yung dredging natin at cleaning ng waterways. Number 2, kagaya nung ginawa natin sa G. Araneta, yung pagpapalaki natin ng mga drainage pipes, dinodoble, tinitriple natin yan at makabago ng mga pipes ang ginagamit natin, yung tinatawag nga nilang HDPE, kung saan tatagal at mas mabilis ang agos ng tubig. Kagaya nitong sa G. Araneta, no, nakikita natin na kapansin-pansin yung hindi masyadong pagtaas ng tubig. Hindi, Sec Beans, yung mga accomplishment nyo, kung yan ang ibibida nyo sa amin, hindi yan. Ito pinakita ko sa iyo lahat ng binagyo sa Kawit, Cavite, iba't ibang lugar. Yan, Ginarneta na yun, wala kang pakialam dyan. In the first place, wala naman dadaan sa kalsada pagka bumabagyo. Nasa bahay lahat yung mga kababayan natin. At tupagin nyo yung mga flood control na makaka-apekto sa mga kababayan natin. Yun. Yung mga, pagka may bagyo ba, may traffic sa kalsada, nasaan ba yung mga motorista? Wala, nagpapahinga sa bahay. Bakit? May bagyo nga. Nasa bahay sila. Wala nga tubig sa G. Araneta, GW Araneta, kung ano man pangalan ng lugar na yan. Yung tubig nasa loob pala ng bahay. Baka linipat mo doon. Ano naman si Sheikh Bin, so, wag ganun. At yung mabilis na paghupa ng tubig. No, ikatlo, yung ating mga ito din, no, sa Santa Isabel sa may Taft Avenue. Ikatlo, yung ating mga pumping stations. Alam naman natin, matagal nang rinireklamo, lalo na ng mga mayors natin sa Metro Manila, yung maraming mga pumping station na hindi gumagana. Pero ngayon, as much as possible, pinapagana natin lahat. At kung meron mang mga hindi gumagana o pumapalya, naglalagay tayo ng mga mobile pumps, kagaya ng ginawa natin sa Marikina at sa Las Piñas nitong weekend. And finally, no, yung paglilinis natin at tuloy-tuloy na paglilinis natin ng basura.
no, na nakikipagtulungan tayo sa MMDA at sa ating mga ito yung mayors na linisin yung basura. Yun talaga, kung magagawa lang natin yun, paulit-ulit sa lahat ng lugar, tingin ko makakakita talaga. So, ang narrative talaga ngayon, hindi na flood control ang issue. Basura na, ayos. Tayo ng mga improvements sa iba pang mga lugar. So, tuloy-tuloy lang tayo. And ngayon, napapasok na ang 2027 budget na isusumite. Magkakaroon na tayo ng mga flood management and flood mitigation projects sa Sayang. Akala ko pa naman nagpapaready na si boss ng 100 million na walang pwedeng gumalaw. Akala ko. Sorry. 2027 budget at nakafocus tayo dito sa mga iba't ibang interventions na ito. So, yun lang Dapat muna. naka-ready talaga tayo dyan. Magbibigyan na nga kami ng mga reports pa in the coming days. Thank you. Next presentation, Secretary Rex Gatchalian. Yeah, mabilis lang. Nabasadahan na rin to. Can we move on to the first slide? Well, yeah. Next slide. So as mentioned, ito yung mga top-line data natin. We have around 2,070 barangays affected. Total numbers of affected families nationwide is at around 384,527. Ang open na evacuation center as of 6 a.m. this morning is at around 624, of which ang laman niyan... Napagod tuloy itong si Sec Rex dahil siyempre DSWD, di ba? Kung ginawa niyo ng maayos yung trabaho niyo sa DPWH, yung mga numero na yan hindi ganyan katataas, di ba? Ano pa lang ho yan, kumbaga estimate pa lang yan, di pa nga yung ibang lugar nga hindi pa accessible, kaya hindi pa talaga malaman kung gaano karami mga naapektuhan itong napakalupit na bagyo na to. At sabi ko ng mga eksperto, marami pang daraan ng mga ganito kalalakas na bagyo pagpasok ng September. Ay ngayon September. August na tayo ngayon, September. Ako, September na. Nasa loob ng evacuation center, 16,135 families. We have around 11,363 families outside evacuation centers. Partial na data on damaged homes. We have 367 damaged houses. 27 of them are totally damaged. 340 are partially damaged. Now, the next slide will show you yung nabanggit na ni Yusek Claire. To date, we've released 54,370 family food packs. We expect that number to go up kasi right now we're processing more requests from local government units who are asking for augmentation. Family food packs, ready-to-eat family food packs stands at around 2,722. And then we've already processed around close to 1 million pesos worth of financial assistance, lalong-lalo na dun sa mga namatayan because of landslides up north in Cordillera. The total cost of humanitarian assistance stands at 39.375. The next slide will show you. Alam niyo ako, sangayon ako dun sa suggestion nitong si yung pangalan nun, yung eksperto sa mga sasakyan, yung si Dickens, yun, Dickens ba pangalan nun? Kapag dapat may bagyo, ipangalan na lang natin yung mga bagyo doon sa mga kurakot na mga government official. Kunyari, pagka letter B, bongbong, ganun. Kunyari naman pagka T, tulpo, ganun dapat yung mga pangalan. Kung letter E, Erwin, mga ganun. Pagka T, tambaluslos. Kung ayaw mong tulpo, pwede tambaluslos. Martin pag M. Romualdez, mga ganong apelido. Kasi pinapangalan, Sara, hindi naman corrupt si VP Sara. Wala naman siya ginalaman sa flood control. Diba, ganyan kaluloko yung mga tagapag-asip. Papangalan mo sa Sara. Ano kinalaman ni Sara? Ipangalan mo, kunyari, ano ba? Sharon, ganon. Sino Sharon yan? Di ko alam. Basta Sharon na lang. Daming Sharon ha. You the preparedness of the country. Lagi kasing tinatanong kung handa pa ba tayo. Right now, the national stockpile of family food packs spread across 1,000 warehouses stands at
Kung ibinibida mong stockpile, Sek, yung stockpile na hindi halos makain ng ating mga kababayan, ako may problema tayo dyan. 4.980,095 family food packs nationwide. Kahapon nasa ano yan, before the storm hit, was around 5.1 million. So we're ready. This is the largest stockpile the country has since we started doing this system. If you can check last year, hindi ganyan kalaki yan. We keep on growing it. Alinsunod na rin sa utos ng ating Pangulo to make sure that we've pre-positioned before typhoon, earthquakes, volcano, or any type of disaster happens. Total number of non-food items, 245,474. Yan na naka-standby nationwide. So that ends my presentation. Question and answer muna tayo para kala Secretary Q&A Dizon and muna, Secretary Q&A. Gusto Gatchalian. ko Q&A. So unang tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror. Good morning. For Secretary Dizon lang po. I-follow up lang po namin kung ilan na po ang contractors na recognized ng DPWH at saka kung nagkaroon po ba ng changes sa pag-vet ng contractors since nag-start po yung campaign against flood control project anomalies last year po. Sorry, ilang contractors ang Recognized na po ng DPWH. recognized? Yung mga kaibigan ni Sandro Marcos ko. Siguro o baka medyo napatawa to si Sec Vince. Teka lang, ilan ba? Kasi pagka nagbigay ako ng pangalan, kakalkalin itong mga to. Sino ba? Hindi ko naintindihan yung tanong. But anyway, bottom line is, if you are a contractor na may kaso, like the SunWest, etc., the Diskaya Group, o wala kang lisensya, blacklisted ka na. Hindi ka na makakapag-participate. SunWest, SunWest kasi Zaldico. Tapos, yung isa naman, Diskaya, pambihira naman. Wala. Kasi yung kay Guardiola. Diba? Yung mga konektado dun sa mga congressman. Ba't walang ganun? Participate. For all other contractors, as long as legitimate ka, kumpleto ka ng papeles, pwede ka mag-participate. So let's just be clear about that. Now, for the contractors that are currently being investigated, lahat po yan ay nasa Office of the Ombudsman na sinabmit na yan ng both ng DPWH at dati ng ICI, and hintayin natin yung magiging aksyon ng Ombudsman. Hintay na naman, Sec Vince. Iinip na yung ating mga kababayan. Lubog na sila sa baha. Tapos hintay pa rin sa ombudsman. Nakukulong sa ombudsman yung mga walang hindi konektado sa flood control. Ito naman, Sec Vince. On future cases that will be ultimately filed in court. So yun. No? So yun ang sitwasyon natin ngayon. As far as vetting, sinisigurado natin that yung ating mga procurement processes are totally transparent. Lalo na ngayon na open na yan sa transparency portal ng DPWH for everyone, to including the media, to participate in. I-follow up ko lang po. So ilan po yung contractors na pwedeng mag-enter sa contract with DPWH po? Ilan? Marami yan. I cannot give you a number. No? I cannot give you a number. All legitimate contractors, lahat ng may lisensya, lahat ng basta hindi blacklisted, basta walang kaso, pwedeng mag-participate. So, I will try to get you a number, but marami-rami yan. No? Follow up na lang po. Kahapon po nag-issue ng statement si Sec Salceda. Na-mention po niya na nagkaroon ng tightening ng bank credit for legitimate contractors. Ano po kaya yung naging cause kung bakit nagkaroon ng tightening ng bank credit sa mga legitimate contractors po? I think there's a tightening simply because nag-tighten din tayo sa pagbabayad sa mga kontratista. Lalo na yung mga hindi tayo sigurado kung tapos yung proyekto. Unlike before na alam na naman natin yung nangyari, kahit na hindi tapos yung proyekto, kahit na hindi maayos, binabayaran. Yun nga, di ba? Yung mga mga Diskaya, mga SunWest, di ba? Hindi ba tayo mag-iimbestiga sa Blue Ribbon, sir? Hindi ba kayo magre-recommend na dito kay Senator Erwin Tulfo na imbestigahan natin yan? In aid of legislation.
Hindi yung ipapakulong. Iba pa yun eh. Yung gagawa ng batas, re-repasuin ng batas para hindi na maulit yung mga ganong klaseng pangyayari. Yun yung atin dun eh. So, I think that is the primary reason for that. But we will not sacrifice ensuring that projects are properly implemented before we make payment. So that is just my suspicion, but I don't know what the actual reason for the. You'll have to ask the banks what the reasons are for that. Last na lang po. May mga proposal po na na-mention si Sec Salceda po doon sa statement niya kahapon para raw po ma-provide ng parang financing yung mga contractors para hindi na raw po sila magkaroon ng problema sa pag-implement ng mga infrastructure projects. In-approve po kaya ni President Marcos yung mga proposals niya? Hindi ko alam. You will have to ask Secretary Salceda. Thank you. Sunod na tanong mula kay Harley Balbuena, IBC 13. Hi, Sec Vince. Sec, you reported to us earlier yung ilang streets po sa Metro Manila na dati ay lubang binabaha pero ngayon po ay mas mabilis na yung paghupa ng baha. How about, sir, sa provinces natin or countryside? May mga ganito rin bang developments? Like yung Maharlika Highway natin na kaka-undergo lang ng rehabilitation? Doon sa mga areas na inaayos na natin, merong mga improvements. Pero syempre, technically, kakaumpisa pa lang natin dito eh. No? I mean, we started maybe 6-7 months ago dito sa mga interventions natin. Pero dun sa mga inayos natin, nakakakita na tayo ng improvement, which I think is just a testament to what the President wants to happen. Na, kailangan ayusin na yung pag-implement ng mga project once. Akala ko nakawin lahat ng pondo. Ayun na nga, dito ko na tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat, lalo na sa mga manluloko ngayong mga panahon na to. Maraming mambubudol. Nalolokohin ho tayo ng mga napakaraming nagbabalat kayo na akala natin gustong palabasin na talagang tinutulungan nila sa bayan ng Pilipino. Hindi. Damage control ito dahil nagawa na nila yung karumal-dumal nilang krimen na isinagawa sa kaban na sambayan ng Pilipino. Ngayon, sa mga susunod na buwan, taon, hanggang matapos ang kanilang termo, pipilitin nilang pababain yung kanilang magiging problema sa hinaharap. Anyway, kahit anong gawin nyo, hanggat walang nakukulong sa mga nagnakaw, sa mga maanomalyang flood control project at wala pa rin nakukulong mapahanggang sa ngayong mga panahon na to, big fish ika nga nitong si Senator Rodante Marcoleta. Hindi tayo titigil dito. Maraming salamat. Mag-ingat to kayo lahat. Mahal natin ang Pilipinas. Mawalang iya kayong kakapal na mukha nyo.